Warning! Bitag Live Morning caters to mature audiences. Topics discussed are particularly on hot, timely, current issues purposely intended for Filipino viewers and listeners worldwide. Discussions may contain language that may not be appropriate for some sensitive audiences. If you do not approve of the content listed above, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer maturity is advised. Senate hearing, mga boss. Ano bang nangyari ngayon sa Senate hearing matapos ng mga sunod-sunod na ilang araw ng Senate hearing? Wala naman nangyari doon sa sinasabing in aid of legislation. Ang mga tao kasi parang interesado sila kung ano sasabihin ni De Lima because si Laila De Lima is the center of the controversy. And basically, hindi doon sa sinasabi ni De Lima about summary execution, bagkus personal na eh. Of course, yung presidente natin, nilalabas naman yung mga impormasyon na something to do that will link doon sa sinasabing drug matrix si De Lima. I mean, this is the analysis ni Bitag, and it's out there in the news. So, ngayon, analyze this. Naging interesado ba si Juan de la Cruz sa mga sinasabi sa Senado? Nagbabantay sila kung ano yung fireworks na labanan. Kung baga, wala rin naman. Nagpapatawa lang si General Bato roon. Sabi nga ni General Bato, sana, kung buhay pa sila ngayon, hindi sila patay. Nga naman, kung patay na sila, di sana buhay sila ngayon. So in other words, it's all about this is the lighter side of it. Ngayon, kaya natin binibigyan ng pasada. Ito yung ating topic ngayong umaga, mga boss. Yun epekto at yung dahilan. Pag ang isang bagay ang solusyon nyo ay doon nakatuon sa epekto lang ng problema at hindi ang dahilan, may problema tayo riyan. So ngayon, ito ginawa ng summary execution hearing sa Senado, it didn't do anything except, mga boss. Nagkaroon lang ng interest yung mga tao sa sasabihin ni Laila De Lima na hindi yung kanyang pag-iimbestiga bagkos kung ano pa ang kanyang masasabi base doon sa expose ni Digong, ni Presidente. You get what I'm saying? So ngayon, if Laila De Lima thinks na yung kanyang summary execution will yield positive results and come up with the procedural and strengthen the procedural operations or procedural aspect of the operations ng mga police, it didn't. Nothing has been done. So, in short, hindi nagbunga bagkus na presentasyon lang ng yung mga suspect nila. Na mga suspect pag titingnan mo, mga suspect na panahon na DOIJ Secretary si Laila De Lima noon. Ngayon, Senador, yun ngayon ang kanya yung mga sinasabi, presentation of witnesses, mga witness niya nung siya ay nasa Department of Justice Secretary. Na ngayon, kung titingnan nyo, what's wrong with that? Self-serving yan Ngayon, ang punto natin dito, mga tao tuloy, naging interesado sa dirty laundry. Yung mga bagay na medyo, mga personal, hindi na professional. Kasi kung pag-uusapan ng professional, I wonder, there's just so much unpopularity. Unpopularity doon sa I'm sorry to say this, but I have to be unfiltered and uncut yung aking sasabihin. There's just so much unpopularity on the side of Senator Laila De Lima, and I pity her. When I say unpopularity, you are so unpopular, and yet people want to listen to you and monitor you, not because of what you do as a senator, but what you are in a private person in your personal life. You get what I'm saying? Ngayon, sa Senado, mga boss, wala naman talagang nagmalakas loob. Kasi makikita nyo, except for Senator Pampilo Lacson, gusto niya may strengthen, mapalakas yung mga procedural aspects ng operations ng ating kapulisan. Yung iba pa Joel Villanueva, can you believe this? Congratulating si General Bato sa harap mismo, right in the face of Laila De Lima. And some others are hesitant, just a spectator na lang Yung iba, naturalmente, gagamitin na yung kanilang oras at ang kanilang panahon na sila na ang katoka nila, nagsasalita. Pero
there's really nothing like a bombshell in presentation of the suspect and the people na nakikinig at sumusubaybay. Alam masyado, sino ang naging interes? Mga media. Bakit pa? Siyempre, istorya yan eh.